نور يجدد في جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para ipaliwanag natin paano isagawa ang Hajj at ang Umrah. Opo mga kapatid, ang Hajj ay isa sa mga haligi ng Islam. Ito ay dapat isagawa ng mga Muslim kahit isang beses lang sa kanilang buhay. Kaya po, ang Hajj po mga kapatid sa Islam ay ipanawagan ni Propeta Ibrahim a.s. na pumunta sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang sagisag ng ating pananampalataya. Kaya sa Hajj mga kapatid, alhamdulillah, dapat alam po natin ang ating mga layunin. Kasi ang layunin doon sa pag-Hajj ay mayroong tatlong uri. Una-una, ang tamattu, ang ifrad, at ang tinatawag na kiran. Ang tamattu po mga kapatid, kapag dumating po doon sa haram o sa Makkah, kung hindi pa ikawalo, dapat siya muna magsagawa muna ng umrah. Tapos, pagdating doon sa Mina, pwede siyang magbihis ng damit, at pagdating ng ikawalo ay dapat siyang magsuot ulit ng ihram. Kasi nga, ginawa niya, nag-umrah muna siya, at saka ikawalong araw ng Dhul Hijjah ay isagawa niya na ang kanyang Hajj. Yun, kailangan niya ulit siya maligo doon, tapos maligo at magsuot siya ulit ng ihram. Hindi katulad ng kiran. Ang kiran, pinagsabay niya talagang Hajj at ang Umrah. Kapag dumating ang tao doon sa Makkah, ay magtatawaf siya, magsa'i siya, pero hindi niya pagkatapos noon, hindi siya dapat magsuot ulit ng panibagong damit. Tanggalin niya ang kanyang ihram, bawal po yun. Dapat tapusin niya hanggang matapos ang Hajj. Kaya ganon din po sa ifrad. Sa ifrad, ganon din ang pagsasagawa. Kasi ang ifrad, ibig sabihin ifrad ay wala kang gagawin maliban lang sa Hajj. Wala siyang umrah o ano pa dyan. Hajj lang talaga. Kaya tinatawag na ifrad. Kaya pagdating mo doon sa tinatawag na mikat, sasabihin mo talaga ang iyong intensyon. Kung tamattu man, Allahumma labay ka umrah, ifradan o tamattuan o kiran, sabihin mo talaga kasi doon kasi nagsisimula ang layunin ng isang mga mag-Hajj. Kaya pagdating ng ikawalong araw sa buwan ng Dhul Hijjah mga kapatid, doon po lahat ng mga Muslim tinatawag talaga yan na Yawmut Tarwiyah. Kasi ang Yawmut Tarwiyah, pag-iigib. Nag-iigib sa mga unang mga panahon sa mga Quraysh, umiigib muna sila ng tubig at dinadala nila doon sa Mina. Papainumin sa mga mag-Hajj. Ganun po ang kanilang ginagawa. Kaya tinatawag na Yawmut Tarwiyah. Kaya sa sa panahon natin ngayon, alhamdulillah, high-tech na, wala nang mag-iigib pa. Kaya sa time na yun mga kapatid, ang mga Muslim, kapag sa ikawalong araw na ng Dhul Hijjah, mag-ipon-ipon doon sa Mina. Kung ikaw ay tamattu, ay kailangan maligo ka, magsuot ulit ng ihram. Mag-ihram ka na. Pero ang mga ifrad at mga kiran, dapat nanatili sila, hindi sila pwede tinatawag nating tahallul o tapusin ang kanilang ihram. Dapat sunod-sunod yun hanggang matapos ang Hajj. Kaya sa mga nandoon sa tinatawag nating Mina, ay kailangan magsala sila sa oras talaga. Hindi sila parang traveler, di ba? Sila sa oras talaga nila isala ang duhur. Sa oras ding isala nilang asar o kaya maghrib at ang isya. Ngunit kailangan nilang bawasan lamang mga kapatid. Kaya kung duhur, naging dalawa na lang muna na rak'ah.
pero walang sabay. Ganun po ang ginagawa ng Propeta Salam sa kanyang pag-hajj doon sa Mina. Kaya po mga kapatid sa Islam, maghintay kasi yan sila hanggang pagsapit ng pagsikat ng araw. Kapag sumikat na ng araw mga kapatid, doon na po magsisimula ang gagawain ng mga Muslim at tinatawag natin na pagpunta sa Arafah. Kailangan mag-Arafah na ang mga kamusliman. Pupunta sila doon mga kapatid. Kailangan nilang isagawa ang tinatawag na magpumunta sila doon para ipaano nila doon kasi kailangan pumunta ka doon sa bundok ng Arafah. At alam naman natin mga kapatid, sa araw na yun, ikasyam, ang Allah subhanahu wa ta'ala bumababa at tumitingin doon sa mga nagsasagawa ng Hajj. At ipagmamalaki niya talaga ang mga tao doon. Sabihin niya, anong ginagawa ng mga tao, magugulo ang kanilang mabuhok, maalikabok, madudumi o madudugis. Anong sadya nila dito? Nakita ba nila paraiso? Nakita na ba nila ang impyerno? Subhanallah. Pumunta sila doon mga kapatid. Kasi nga may isagawa ang tugon para isagawa ang ritual ng Hajj. Kaya ang Arafah, tinatawag din yan na Hajj. Ibig sabihin, haligi ng Hajj. Kapag di ka na pumunta doon sa Arafah, wala ka pong Hajj. Kaya ang bundok na yun mga kapatid, hindi kailangan umakyat ka doon sa bundok. Doon ka lang sa baba, manatili ka doon, magdikir, magdua, lahat ang gawa, tawagin mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan, ipanalangin mo talaga lahat, mga kaibigan mo, ano pa para sa kaibigan mo, sa mga magulang mo, sa mga guru mo, o ano pa dyan. Kaya lahat ng mga doon mga kapatid, ayun ang purpose doon kasi nga pag natulog sila doon sa Mina, ikasyam ng araw, pumunta na sila doon. Pumunta sila unti-unti hanggang makarating doon sila sa Arafah. Kaya sa Arafah mga kapatid, pagkapadjar yan, bago na yan kaagad, sasakay na yan sila lahat sa bus. Papunta na doon sa Arafah. Kung may train na naman, alhamdulillah, sasakay sa train. Pumunta doon sa Arafah. Kasi ganun ang pagsasagawa ng Hajj sa ikasyam na araw ng Dhul-Hijjah. Kailangan at ang pagsala doon mga kapatid, katulad na rin ng traveler. Hindi katulad doon sa Mina, kailangan isala sa oras. Pero doon sa Arafah, kailangan kung pagsabay-sabay nila ang kanilang sala. Duhur, Asar at Maghrib, Isya. Kaya doon sa panahon na yun mga kapatid, yun ang ating gawain doon. Manalangin ka kay Allah, magsala ka, magdikir ka, hintahin nyo hanggang ang paglubog ng araw. Kasi kailangan nandoon ka kailangan magdidikir ka doon, makikinig ka ng mga sermon, makikinig ka, hindi, kaya sa mga tao doon patlog-tulog lang, sayang lang nilang oras nila doon sa araw ng Arafah. Kasi nga, kalugod-lugod yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi nating sinasabi na la syarika lah, wala kang katambal ya Allah. Ikaw lang mag-isa, lahul mulk, sa iyong kaharian, biyadikal khair, sa iyong kamay ang kabutihan. La syarika lak, lagi kang nagtatalbiya doon. Kasi nga, yun napakita mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw tumugon sa batas o kaya sa ritual ng Hajj. Sa panahon pa lang ni Ibrahim, tinawag yun lahat ng mga Muslim doon. Pumunta doon. Kaya yun, isa sa mga gawain yun kasi yun sa Kaya sa paggawain na yun, sa ikasya mga kapatid, hintayin mo yun hanggang paglubog naman ng araw. Kung lumubog naman ng araw, doon ka naman pupunta ka naman sa Muzdalifah. Kailangan, sa Muzdalifah, dapat lumabas ka doon paglubog ng araw. Doon sa Arafah. Kaya bago pa yan mag-Maghrib mga kapatid, ang mga tao mag-ipon-ipon na yan sila sa bus.
Kasi ang bus, hindi naman kaagad makakalabas doon sa Arafah. Unti-unti rin makakalabas sa sobrang dami ng mga tao doon. Kaya sa mga magsasagawa ng Hajj, sumunod talaga kayo sa inyong mga pinuno. Kung ano sasabihin ng mga leader nyo, sundin nyo. Kasi sila higit na nakakaalam sa pangyayari doon dyan sa Arafah, lalo na sa Muzdalifah. Kasi sa Muzdalifah, ang ginagawa doon ngayon matutulog ang mga magsasagawa ng Hajj. Doon sila matutulog. Kaya pagkatapos ng ikasyam, paglubog ng araw, pupunta ng lahat ng magsasagawa doon sa Muzdalifah matutulog doon. At ang gawain din doon, mga kapatid, mas mainam mag-ipon na mga bato doon. Bawat araw, unang araw sa ika-10, kailangan 7. Sunod na araw, mga 11, kailangan mga 21. Pabatuhin nyo ang mga akabah. Ang akabah sugra, al-wusta, kagang kubra. Dapat 21 yun. Sunod na araw, dapat meron ka rin 21. Tapos sunod na araw, dapat meron ka rin 21. Kaya kung ipon-ipunin mo yung lahat, mga kapatid, pupunta talaga yun sa 17 na bato. Mag-ipon ka doon, maliliit na mga bato. Para may handa ka na pagdating doon sa pagbabato sa Jamarat. Kaya sa mga musliman, mga kapatid, doon ang mga purpose doon, pupunta doon, matutulog doon sa Muzdalifah. Kaya yun din, mga kamuslima, dapat alerto kayo doon. Lalo na sa mga CR, mga kapatid, dapat alerto kayo doon. Hindi kayo pumunta kagad, makaka-CR kagad. Dapat magbigay ka talaga ng oras ng tag-isang oras, kalahati ng oras, kasi sa dami ng haba ng pila doon. Kaya dapat alerto ka doon. Dapat magdala ka doon ng mga kagamitan, kasi nga matutulog ka nga doon. Tapos dapat may mga basiling kayo doon, mga kapatid, kasi siyempre masasakit pa o ano pa diyan mga mangyayari sa iyo. Kaya sa Muzdalifah matutulog hanggang ang iba pwede naman umalis pagkalipas ng kung tinatawag ng kalahating gabi na. Pwede mga mahina, mga babae, pwede mauna na sila doon papunta sa Mina para magbato doon sa Aqaba. Kaya yun pero ang sunna talaga hanggang Fajar. Pagdating ng Fajar, pwede kang umalis ng mga tao papunta doon sa Mina para pumunta sila doon sa Jamarat. Babatuin nila ang Aqaba. Ang Aqabatul Kubra. Doon babatuhin nila yun. Yun ang isa sa mga, kaya yun ang mga sunda doon, mga kapatid. Kaya sa ika-10 araw na yun, pupunta na sila doon sa kasi tapos na sila sa Muzdalifah, tumigil na sila doon. Ang ika-10 araw na yon, mga kapatid, ng Dhul-Hijjah, yun tinatawag na Hajjul Akbar. Hajjul Akbar kasi napakadami na mga gawain doon. Kailangan batuhin mo ang Jamarat, ang Uqbatul Kubra. Tapos mo naman ang magpakatay. Alhamdulillah, high-tech na. Bibili ka na lang ng sila na mismo magkatay. Ticket na lang. O minsan, nagte-text pa sa iyo, natapos ng kinatay, natapos ng binayad mo sa katay. Allahu Akbar. Kaya yun ang yun yung mga purpose doon. Kasi kung magkatay kasi mga tao doon, subhanallah, kakalat lang mga dumi. Di ba? Kaya ginawa, meron na talagang katayan doon. Allahu Akbar. Kaya na sa katayan, tapos sa mga kalalakihan, magpakalbo sila o kaya magpagupit. Pero mas mainam, yun ang pakalbo. Tapos pakalbo, pupunta na doon sa Makkah at magtawaf doon. Kaya yun ang mga gawain at magsai. Kaya yun isa sa mga gawain, kasi maraming nga gawain doon. Halos tatapusin mo. Pero kung matapos mo na yun, yun ang tapos mo na, pwede ka na kung nagawa mo ang 3, pwede ka na magsuot ng damit. Kaya kung mayroon kang katay, meron ka ng tinatawag na nakabato ka na sa Jamarat, tapos magpakalbo ka, pwede ka na magsuot ng damit. Allahu Akbar, kung yun ang inuna mo. Kaya yan, isa sa mga, tandaan nyo yan, mga kapatid.
Yun ang isa sa mga tinatawag na tahallul kasi yun. Pwede ka na magsuot ng damit basta. Kasi siyempre kung kapag may ihram ka, makati masyado yan eh. Nahihirapan ka. Kaya yun ang pinadali na ng pinadali na ng lahat ng Saudi doon sa pagsasagawa ng Hajj. Allahu Akbar. Kaya yun isa sa mga tandaan nyo, mga ritual na yun mga kapatid. Kaya sa pagbabato ng jamarat, dapat 7 talaga ibabato mo doon, tatapon mo doon 7. Huwag kang sobrang iba kasi long range siya pagbabato. Dapat lapit ka kunti, bato ka doon. Sabi ka ng Allahu Akbar hanggang matapos mo doon bato. Tapos pagkatapos mo doon sa ika-10, 10 araw babalik ka doon, pakalbo ka, tapos may mag-text sa'yo tapos ng kate, yun, pwede ka na maligo at magsuot ng damit. At saka, kung ang leader yung sinabi, ika-10 talaga magtawab kayo, so tawab kayo. Kung sasabihin sa inyo, magtawab na lang tayo sa ika-11, sumunod sa leader. Kasi yun ang naka-pattern na kasi yun para hindi magsiksikan ng mga tao dun sa Makkah. Kasi syempre, milyon yun. Kung hindi ka sumunod sa leader, baka maipit ka doon. Maano ka doon. Kaya, ang iba, sinasabi nila, magano na lang doon sa, minsan sa, hindi sila sa ika-10 talaga nagtatawap. Minsan sa 11, minsan sa 12. Kaya yun, depende yan kasi sa schedule. At lahat yan, walang problema kapatid. Pinapahintulutan yan. Hindi lang yan, focus lang sa ika-10 ang magtawap doon. Tapos sa naman mga kapatid, pagkadating na tapos ka na, nakasuot ka na kasi nakompleto mo na, nagawa mo na ang mga ritual doon sa ika-10 araw ng Dhul-Hijjah, napakalbo ka na, nakakatay ka na, nakabato ka na sa jamarat, tapos nakasuot ka na ng damit, o minsan sinagawa mo na rin ang tawaf, nakasagawa ka na rin ng nagsai ka na rin, pagbalik mo doon mga kapatid, magpahinga ka na kasi sobrang pagod talaga yan. Hintayin mo naman pagdating ng 11. Kasi sa 11, yun doon sa ng araw mga kapatid, magbabato ka na naman doon. Magbato ka pagkatapos ng duhur. Hindi pwede umaga pumunta ka doon, dapat duhur pumunta ka doon. Magbato ka doon. Batuhin mo hanggang matapos ang makita mong jamarat sa 11, unang maliit na jamarat, babatuhin mo yun. Mga 21 yun. Sunod na naman, 7 muna, batuhin mo ng 7. Tapos pagdating mo sa gitna, 7 rin. Susunod sa magpito ka rin. Yun, babatuhin mo hanggang mabuo mo ng 21. At lahat yun. Pagkatapos yun, nagdudua kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kayo kasi katanggap-tanggap dyan ang mga dua pagkatapos mo ng bato. Hindi ibig sabihin, binato mo yan, binato mo si Satanas. Hindi. Paggunita lang yan. Kasi nga sa time na yun, si Satanas pumunta kay Ibrahim. Sabi niya, bakit mo kakakatayin ang anak mo? Lang yan, nag-iisa lang yan, tapos papatayin mo pa. Kaya binato siya ni Ibrahim. Tapos naman, pumunta naman siya Satanas kay Ismael. Sabi, kakatayin ka ng iyong tatay. Anong gagawin mo? Nagalit siya at binato na naman siya. Lumayo ka, demonyo ka. Tapos pumunta naman siya kay Hajar. Ganon din pag sinabi niya, papatayin niyo yung anak. Tapos binato niya, lumayo ka sa demonyo kasi utos to ng Allah. Kaya yun ang pagbabato natin. Kasi nga paggunita yun, hindi yung jamarat, yun ang Satanas. Binabato mo, umalis ka, demonyo, lumayo ka sa akin. Hindi. Lang yung paggunita para sa sa ritual ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun sa jamarat mga kapatid, yun ang mga, alhamdulillah, pinalawak yun ng Saudi ang jamarat. Kaya kahit magsiksikan mga tao o ano pa dyan, alhamdulillah, napaka-smooth kasi puro lahat yan one way na lang. Huwag ka lang gumawa ng mga bid'a doon. Huwag kang sabi mo, Satanas, lumayo ka, mga bid'a. Huwag mong yun kasi sa time na yun, mga kapatid, yun ang tinatawag na ang kailangan mo doon, bato lang. Batuin mo siya 7 bisis. Pero ang bato ginagamit doon, hindi sobrang laki. Sobrang maliit lang.
Ha? Batuhin mo. Tapos kung magbato ka, huwag kang sobrang layo, tapos babatuhin mo. Baka matamaan mo pa mga tao. Mas maganda, lalapit ka doon at doon ka magbato hanggang maipasok doon lahat sa doon sa jamarat. Kaya yun ang ginagawa doon hanggang magtapos magdua ka, pagkatapos punta ka naman sa jamarat, bato ka doon pito, tapos dua ka na naman hanggang sa pagkatapos sa pangatlo. Ayun, sa 11 yun mga kapatid. At pag uwi mo doon, yun, magsala ka sa oras din. Huwag mong ipagsabay. Kung duhur, asar, magrib, isya. At dyan, mga oras din mga kapatid, napakaluwag talaga kasi pagbabato, yun na lang ginagawa doon sa 11 at sa 12. Minsan, sabi ko sa inyo, minsan hindi sila nagsasagawa ng tawap o sa'i. Ginagawa nila sa 11 o sa 12. Wala problema yun. Yan, lahat yan ay pinahintulutan, mga kapatid. Kaya wag mong iporsige talaga sarili mo. Sabi dapat 10 talaga isagawa kong tawap at ang sa'i. Kasi nga, siksikan nga doon sa Makkah. Baka maipit ka doon, mas tampid o ano pa dyan. Alam naman natin, kunting kamali lang ay maraming namamatay na mga tao. Kaya sa mag-hajj mga kapatid, mag-ingat kayo kung one way lang. Huwag kayong magkontra kasi kung kontra kayo, milyon ang babangga sa iyo. Kaya mag-ingat sa mga ganitong mga kaya sa walang gawain yan sa 11, sa 12, sa 13, maliban na lang sa 11 at 12, maliban lang yan sa pagbabato. Kaya kung ipaliban mo yan, ay kailangan magbayad ka mga kapatid. Hindi pwede yun, hindi ka magbato doon sa jamarat. Dapat gigising ka, babangon ka, tatayo ka at magbato doon sa jamarat. Hanggang matapos mo lahat yun mga kapatid. Kung ang iba, nagmamadali sila. Pagkadating ng 12, dapat alis ka na, magtawapul wada ka na kaagad. Kung nasa 12. Pero kung ka ng magrib doon, hindi ka na pwede. Dapat tapusin mo hanggang 13. Kaya kung yun ang gawain. Kasi kapag naabutan ka ng 13, ng magrib pala sa 12, hindi ka na pwede dapat mag-stay ka doon. Pero kung example, lumabas ka na, nagdoon ka na sa tawaf na mag-grib ka, wala problema yun. Pero kung sa Mina ka pa rin, na mag-grib ka dyan, hindi ka pwede dyan, kailangan dyan ka pa rin. Hindi. Kaya yun, isa sa mga mga kapatid. Pero mga kababaihan, kapag sila mayroong regla mga kapatid, sa time ng Hajj, kung tawapul wada lang, wala problema yun. Pero kung tawapul ifada, tinatawag natin sa ikaten, sinasagawa yan, tawapul ifada. Kung sila, example, meron naman silang gamot ni iniinom para ipapaliban mo ng kanilang regla, ay yun ang gawin. O kung, example, magkareglaman, anong mangyari dyan? Lagyan na lang nila ang mga patwa ng karamihan mga kapatid, ay na lang sila, ay magtawap na lang sila kaysa mawala sila at mahanapin pa sila ng mga kasamahan nila. Kasi yun ang mahirap sa panahon natin. Kaya nagtapatwa na lang ang iba na isama na lang sila sa kanilang grupo na magtawaf ng ifada. Kaya yun isa sa mga yun ang mga gawain mga kapatid sa mga mag-hajj hanggang matapos silang hajj sa tawapul wada. Kaya pagkatapos yun, alhamdulillah, isasagawa. Ganun na ganun ang pagsasagawa ng Hajj. Sa pagsasagawa naman ng Umrah mga kapatid, ganun na ganun din. Pero ang Umrah napakaiksi lang. Sample lang, kung galing ka sa Pilipinas, bababa ka sa Jeddah, merong kung madaanan mong mikat, kailangan magsuot ka na ng ihram. Huwag kang maghintay hanggang makarating ka doon sa Jeddah. Dapat magsuot ka kasi ang mikat, yun ang kailangan yung mikat. Ibig sabihin ng mikat, yun ang mga hangganan yun na kailangan magsimula ka na sa pagsusuot ng ihram. Kapag may ihram na, kailangan ka na doon, magsuot ka, maghanda ka na. Pero sa mga kababaihan, hindi naman katulad sa kalalakihan. Sa mga kababaihan, normal lang na damit nila. Pero bawal sa kanila magwantis at magnikab.
Pero sa mga kalalakihan, kailangan magsuot talaga ng ihram. Pagdating doon, kung example galing ka sa Riyadh o sa Dammam, pagdating doon sa tinatawag na Sailul Akbar, o tinatawag na Dul Manazil, kailangan mikat yun ng mga taga Dammam o taga Riyadh. Kailangan nila magsuot doon. Kaya yun, depende yan sa mga mikat, kasi mikat doon. Tapos pag dating nila doon, mga kapatid, kapag nag-ihram na sila, dapat sabihin nila kanilang mga intention. Intention nila, siyempre kung mag-umrah ka, sabihin mo, Allahumma labay ka umrah. Di ba? Kung para sa nanay mo, sabihin mo para sa nanay mo, para sa magulang mo, o sino pa dyan. Basta natapos mo muna ang iyong umrah. Ikaw muna, unahin mo muna sarili mo. Sunod na lang ang iba. Tapos kung tapos ka na, mag-intention ka na, may mga pinagbabawal na kagad sa ihram. Bawal na magputol ng kuko, paputol ng buhok, pagsuot ng damit, takpan ang ulo, bawal yun. O kaya magsuot ng mga damit, mangligaw, mga ngaso, maglagay ng perfume, yun, mga bawal yun kapag ginawa mo yan. Kailangan mayroon pong tinatawag na fidya, may kabayaran po yun. Dapat magpakain ka ng 6 katao. Kaya yun ang mga nang tinatawag na mga bawal sa ihram. Tapos kung tapos na yun, mga kapatid, nakasakay ka na ng bus, tapos nakarating ka na doon sa Makkah, ay kailangan magsagawa ka ng tawaf. Magtatawaf ka. Pupunta ka doon sa Kaaba. Tapos mag-ikot-ikot ka doon ng 7 beses. Pero sa mga kalalakihan, kapag nakarating sa unang 3, dapat ipalabas yung kanyang braso. At kung kaya naman magtakbo na mabilis sa unang 3, walang problema. Ipapakita niya lang na malalakas ang mga Muslim. Sa panahon ni Propeta Muhammad, sinabihan sila ng mga Quraysh, mga masakitin kayo, kaya nagutos ang propeta na ilabas ang braso at mag-ikot doon ng mabiyano. Kaya yun yung sinasagawa yan sa unang 3. Tapos pagkatapos, lahat ng mga Muslim dapat sa Kaaba magdikir, magdua, lahat ng doon, kasi malapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalo ng lugar na yun ay napakabanal, bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagka ang unang simula mo, dapat alhamdulillah tinatawag na doon ka magsimula sa tinatawag na Hajjul Aswad. Alhamdulillah, nilagyan nila ng tanda yan, kulay green doon sa dulo. Pakikita mo nandiyan sa green, ibig sabihin na sa linya yan ng Hajjul Aswad, itim na bato. Doon ka magsimula hanggang ikot hanggang mabilang mo hanggang 7. Kapag matapos mong pero pagdating mo doon sa gilid doon, merong tinatawag na Ruknul Yamani doon, na iba naman ang dua doon. May mga dua, Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. O Allah, bigyan mo kami sa mundo ng kabutihan, sa kabilang buhay ng kabutihan, at iligtas mo po kami sa kaparusahan. Yun, sinasabi yan doon, bago yun ang Blackstone doon. Kung sino makapunta doon at makalik sa Blackstone, walang problema. Kasi nga magsasaksi yan sa iyo sa araw ng paghukom. Kung magtatawap ka doon, kung kaya mo lang. Kung hindi mo kaya, huwag mo na pilitin na maghalik talaga sa bato. Kung kaya mo, walang problema. Pero dapat magtiis ka at huwag kang magsiksik, huwag mong banggain o may saktan ang mga tao doon. Sila, siyempre, halik din yan sila. Gusto nila sasaksirin ang Blackstone sa kanila sa araw ng paghukom. Kaya, dahil doon, mga kapatid, kung matapos ka sa tawaf doon, ay magsala ka. Kung kaya mo, magsala ka sa likod ng makamu Ibrahim. Pero kung hindi mo kaya, sa sobrang dami ng mga tao, doon magsala kahit saan doon. Sasala ka ng 2 sunnah. Tapos magdudua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagkatapos yun ang mga haligi yun ng Hajj, ng Umrah, ang pagtatawaf. Sunod, punta ka doon sa magsa'i. Magsa'i naman, paglalakad. Pumunta ka sa Safa wal Marwa. Mga bundok doon. Pero mga bundok ngayon doon, hindi mo na makita, hindi mo na matatanaw kasi parang
tinambakan nila. Pero dati mga bundok talaga yung tinatawag na Safa wal Marwa. Kapag dating ka doon sa Safa, magano ka doon, maglakad ka. Pero ang bilang doon mga kapatid, paglalakad mula sa Safa hanggang Marwa, isa yun. Tapos pabalik na naman, pangalawa yun. Hindi yun paikot mga kapatid, hindi katulad ng tawaf. Ang tawaf, ikot talaga yun. 360. Pero yun, lakad. Lakad. Kaya kung mapapansin nyo doon, mayroong kulay green doon. Ang purpose kasi yun, paggunita rin sa paggawa ng ni Hajar. Kasi ang anak niya, iniwan sila ni Ibrahim doon malapit doon sa Kaaba. Sinabi niya, utos ba ito ng Allah? Sabi niya, opo. Kaya umalis siya, iniwan silang dalawa. Tapos wala silang tubig, ang ginawa ni Hajar, laglakad siya doon sa bundok, naghanap siya ng mga tao, tapos bumalik na naman siya, tinignan niya, walang tao, balik na hanggang nakapito siyang pagdalakad. Kaya yun, paggunita yun sa mga ginawa nila, kasi sa sobrang pagsunod nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit mahirap, tinugon nila ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon, pag nila doon, may kulay green doon mga kapatid, dapat mabilis ka, lakarin mo ng mabilis kung kaya mo. Yun ang mga ritual doon. Tapos bawat dating mo doon sa mga bundok, magdua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua ka kay Allah. Pagkatapos sunod na mga bundok, hanggang matapos mo. Kaya ang bilang doon, 1, 2, 3, 4, hindi 1. Kasi makawawa ka sa sobrang pagod yun at mali pang ginawa mo. Kaya yun bilang 1. So doon yun sa bundok sa Safa wal Marwa. Pagkatapos ng 7 mga kapatid, kung matapos na sila, ang mga pupunta yun magpapagupit na. Pero ang magpapakalbo, maraming reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, nagdua ang Propeta ng 3 talaga na kahabagan ang nagpapaahit. Kahabagan ang nagpapaahit, kahabagan ang nagpapaahit, tapos pang-4 na lang ang nagpapaputol. Kaya laking reward ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagpapaahit. Kaya yun, isa sa mga pero sa mga kababaihan, magputol lang ng buhok. Kaya puputulan yung buhok, isang ganito lang, dangkot. Yun, papakita ng putol ng buhok nila. Tapos, pagkasunod yun mga kapatid, yun na isa sa mga gawain yun ng mga Muslim. Tapos na ang umrah. Kapag naputol ng buhok mo, kaya sa mga iba nakikita doon, napuputol sila ng buhok, piranggot lang. Huwag nating sundin yun kasi siyempre katulad ng magulang mo, inutusan nga magpagupit ka ng buhok. Pwede ba 1, 2, 3, 4 na buhok lang puputulin mo? Siyempre magagalit yung magulang mo. Ganon din sa pagsasagawa ng umrah. Dapat kung mapaputol ka buong ulo kahit maiksi, basta nagpaputol ka sa buong ulo mo. Kasi ipapakita mo yun kay Allah subhanahu wa ta'ala na tinugon mo ang ritual ng umrah. Allahu Akbar. Kaya kung matapos ka na, alhamdulillah, tapos ka na, makalabas ka na sa umrah. Kasi kapag ang hajj at ang umrah, kapag nagsimula ka, hindi mo yan dapat tapos, hindi mo pwede umalis ka dyan, dapat tapusin mo talaga. Wa atimul hajj wal umrah lillah. Tapusin nyo ang hajj at ang umrah para kay Allah. Hindi pwede mag-surrender ka. Dapat tapusin talaga. Kasi kung nag-surrender ka, hindi mo pa natapos ang mga ritual, kailangan magpakatay ka ng hayop. Kaya mali yun mga kapatid niya, isa sa mga mali yun na gawain. Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.